Ako nga pala si Ina. Bata pa lang, ramdam ko na sila. Mga matang nagmamasid sa dilim, mga pagtatangis na hindi ko na lang binibigyang pansin. Sa umpisa, natutulog akong nakatalukbong ng kumot dahil sa takot. Palagi tuloy akong napapagalitan ng aking guro dahil sa pagiging maantukin ko sa klase. Naparatangan tuloy ako na tamad mag-aral. Perwisyo talaga ang mga motong ito. Magmula kasi noong nalaman ng mga ito na nakikita ko sila, abat, dumami. Hindi na ako pinatatahimik ng mga walang ya. Mas lalo pang lumala noong maghiwalay ang parents ko. Labis ko itong dinamdam. At magmula nga noong araw na iyon, hindi ko na lang sila nararamdaman at naririnig. Nakikita ko na rin ang mga ito. Wala pang senior high noon. Nasa 4th year high school ako bago mag-college. Napagdesisyonan ko na hindi na ako mapapaapekto ng mga mutong ito. Dededmahin ko na sila. Kahit ano pa mang klaseng moto pa yan. Minsan nga, noong nasa library ako, biglang may humarang na isang naka-uniforming estudyanteng babae. Duguan ang damit. Napasadahan ng tingin ko ang laslas sa kaliwang pulsuhan nito. Alam ko na moto ito. Kung kaya't, kahit natatakot, nilagpasan ko ito. Hindi ako umiwas. Dahil mahalataan na nakikita ko siya. Pigil hiningang, binangga ko siya. Tumagos ako. Ramdam ko pa ang lamig at ang malansang dugo mula sa kanya. Kaswal lang akong naglakad at hindi nagpahalata. Napangiti ako. Magmula nga noon, ganoon na ang ginagawa ko palagi. Minsan lang, hindi mo mahahalataan na multo na pala ang kaharap mo. Kagaya noong nag-night swimming kami. Despedida party ng pinsan kong nurse bago ito lumipad patungong UK. Tinitreat niya kaming mga pinsan niya. Napakasaya ng gabing iyon, kantahan at may konting inuman. Noong giniginaw na ako, lagpas 12:00 na noon, malamig na ang paligid, umahon na ako't tinungo ang shower area para magbanlaw. Nakapikit pa ako noon habang ninamnam ang pagsak ng tubig mula sa shower. Hinayaang mawala ang sabon sa aking mukha. Nang matapos, iminulat ko ang aking mga mata. Nang mapansing, may kasabay pala akong maligo. Napangiti pa ako dahil may kasabay akong maligo. Habang nilalagyan ko ng conditioner ang buhok ko, sinipat kong maigi kung sino itong nakasabay ko. Nirentahan kasi ng pinsan namin ang buong lugar para walang istorbo. Kung kaya, paniguradong kamag-anak rin namin itong kasabay ko. Akma ko na sanang kausapin, mabuti na lang at napansin ko na hindi pala nakasayad ang mga paa nito sa tiles. Kinalma ko ang aking sarili at normal na nagpatuloy sa paliligo. Sinabayan ko pa ng kanta para mapahina ang tensyong namumuo sa dibdib ko. Sa gilid ng mata ko, napansin kong umikot ang buong katawan nito at papalapit sa akin na nakalutang. Pumikit ako, umaasang sa pagdilat ko ay wala na ito. Ilang segundo'y ibinuka ko na ulit ang mga mata ko, ngunit nasa gilid lang pala ng tenga ko ang multo
Sobrang lapit na ang tubig sa basang buhok nito ay tumutulo na sa braso ko. Pigil hiningang nanatili akong kampante. Kaswal na isinara ang gripo at walang lingon-lingon na umalis. Close call yon. May mga multo talagang mapangahas. Ito ang mga klase ng multo na nanggagambala. Isipin mo na lang kung ganitong klase ang sunod ng sunod sa'yo. Mabuti na lang talaga nagiging matalino na ako kung paano ko sila iwasan. Nasundan na ako ng multo noon hanggang sa bahay namin. Mabuti na lang naitaboy ito. Nasa 13 anyos ako noon nang may ginagawa kaming proyekto sa likod ng kumbento. Gamit ang bamboo sticks at colored paper, gumagawa kami noon ng Christmas decor. Doon kami pumuwesto para hindi makita sa ibang grupo ang istilong gagawin namin. Kompetisyon kasi iyon, kung kaya kanya-kanyang pwesto. Habang nakatuon ang atensyon namin sa ginagawa, inangat ko muna ang ulo ko at ipinilig-pilig yun dahil sa ngalay. Nang sa harapan ko, kung saan nakaupo, ang kaklase ko na si Jelly, ang school muse namin, may lalaking nasa 50s ang edad. Payat ito. Malalaki ang nanlalalim na mga mata. Nakangisi na abot hanggang tenga. Nakatuon lang ang atensyon at tingin nito kay Jelly. Ilang segundo pa ay unti-unting inilalabas nito ang mahaba nitong dila at dinidilaan ang kabilang pisngi ni Jelly. Tiningnan ko ang mga kasama ko. Wala silang napapansin. Maski si Jelly. Tumawa-tawa pa ito habang kinakausap ang katabi nitong kaklase din naming si Sheila. Doon, alam ko ng multo ito. Ngunit hindi ko maiwasang mandiri sa ginagawa nito sa kaklase ko. Napasinghap ako nang ang dila nito ay naglakbay patungong bibig ni Jelly na sana'y hindi ko na lang ginawa dahil agad itong lumingon sa direksyon ko. Pareho pa kaming nagkatinginan. Ngunit ang gulat sa ekspresyon nito ay napalitan ng nakalulokong ngisi. Nagulat ang lahat nang bigla akong tumakbo at umalis. Habang tumatakbo, hindi ko maiwasang lumingon na sana'y hindi ko na lang din ginawa. Nakatayo na ito at nakangising tumingin sa akin. Doon nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko dahil nasundan pala ako nito hanggang bahay. Noong gabing yun, hindi ako mapakali. Parang nangangati ang buong katawan ko. Naisip ko na dahil siguro nakasalampak kami sa may Bermuda grass habang gumagawa ng proyekto. Dahil siguro doon kung kaya ako nangangati. Naisipan kong mag half bath. Habang nasa banyo at kinukuskus ang binti, ramdam ko na may kakaiba sa paligid. Tumigil ako kaagad sa ginagawa at pinakikiramdaman ang buong paligid sa banyo. Dali-dali na akong nagbanlaw kahit hindi pa ako tapos magsabon. Nagkandahulog pa ang tabo sa taranta ko dahil hindi ko na kaya ang presensya sa loob nang natigilan ako. Ramdam ko talaga na nasa likod ko lang ito. Naiiyak na ako sa takot at grabe na ang kabog ng dibdib ko. Tinipon ko ang nalalabing lakas, huminga ng malalim
Pagkatapos, lumingon ng buong tapang. Hindi ko kinaya ang pangit ng pagmumukha ng multong yon. Tinawag ko pa ito noong multong manyakis. Paano ba naman? Labas dila ito habang naglalaway. Ang mata nito ay nakatuon sa dibdib ko habang nakangisi na nakakaloko. Kung buhay lang yon, nasampal ko na. Pero paano ba naman sasampalin ang multo? Wala kang laban, te. Noong mga panahong yon, mabuti na lang buhay pa ang lola ko. Naitaboy niya ito, pero pahirapan talaga. Maraming kakayahan kasi ang lola ko. Doon ako malamang nagmana. Sinubukan naman ng lola ko na ipasara ang third eye ko. Pero bumabalik pa rin. Sadya nga yatang habang buhay ko na itong pasanin. Hindi naman nagkulang ang lola sa gabay upang mapaglabanan ko ang mga hamon na darating. Kalakip ng sumpang ito. Gift man ang tawag dito sa iba, ay hindi ko talaga matanggap na gift ang pagkakaroon nito. May gift bang halos mahulog ako sa hagdan ng school namin noon nang may nagpakitang nakalutang na madre bago ko pa man marating ang huling palapag ng hagdan ng second floor? May gift ba na muntikan na akong makagat ng aso noong gabi na ako nakauwi galing sa bahay ng kaklase ko dahil napasarap ang panonood ng telenovela? May humarang ba namang nakalutang na kabaong sa daan? Kumaripas ako syempre ng takbo, kaya't sa unahan, hinabol ako ng aso. Gift ba kamo? Niloloko nyo ba ako? Eto pa ha, nasa library ako noon, may nire-research. Noong nakaabot na ako sa huling banda ng bookshelves, may nakatalikod na babae doon, nakahawak sa nakahilerang mga libro. Medyo mataba ito. Nakasuot ng dark blue na parang uniforme ng librarian, pero mukhang makaluma. Naisip ko na bisita siguro ito base sa galaw nito. Parang nag-i-inspeksyon. Nagpatuloy lang ako sa paghahanap ng librong kakailanganin ko. Nang mahanap ko na ito, agad ko na itong kinuha. Ngunit may sumamang libro dito at nahulog ko ito nang hindi sinasadya. Malakas ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig dahil mabigat ito. Akma ko na sanang kukunin ito para maibalik nang biglang, "Shh! Shh! Tahimik!" Pagkaangat ng ulo ko, nakita ko na ang galit na mukha nito. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin. Nagngingit-ngit pa ang mga ngipin nito habang paulit-ulit na sinasabi ang salitang tahimik. Sa gulat ko, nabitawan ko ang hawak ko na mga libro na mas lalong ikinagalit nito. Namalayan ko na lang na naglalaglagan ang mga libro sa shelves na parabang dinaanan ng bagyo. Napatili ako sa takot dahil natatamaan ako ng mga librong nagliliparan. Nakaagaw ako ng atensyon lalo na sa aming napaka-estriktong librarian. Kita ang pagkadismaya sa pagmumukha nito dahil sa kalat at may ilan pang nasira na mga pahina. Ayun, na principal's office tuloy. Ano bang laban ko sa multo kahit sasabihin ko pa ang totoong nangyari? Magmukha lang akong luka-luka. Ang parusa, 1 oras ng bawat araw, tutulong ako sa library sa pagliligpit at kung ano-ano pa sa loob ng 2 linggo. Kita nyo na? Naparusahan pa ako sa salang hindi ko nagawa. Hindi lang sa mundo natin,
ang may injustice sa kabilang buhay din. Nakakainis. Kaya ngayon, huyo na yung mga multong yan. Kaya siguro, minsana na lang akong pinapakitaan ng multo. Wala na namang multo sa bahay namin. Huli na yung multong manyak na pinatalsik ng lola ko noon. Sa bahay na lang talaga namin ako nakakapagpahinga ng maayos. Sa labas kasi, doon ako nakakainkwentro ng mga multo't elemento. May mga lugar kasi akong minsan na napupuntahan na mayroon. Gaya na lang sa library, sa campus minsan, sa comfort room, sa simbahan at sa kung saan-saan pa. Dahil nga hindi ko na pinapansin, paminsan-minsan ko na lang silang nakikita. Doon ko naranasang maging normal ulit. Hanggang dumating ang isang pambihirang pagkakataon. Unang araw ng klase, nasa first year college na ako. BS Psychology student ng isang kilalang universidad. Suot ang uniforme, black 3-inch heeled shoes, katamtamang laki ng bag, bagong paligo, nakangiti habang binaybay ang daan patungong eskwelahan. Malapit lang naman ang boarding house ko sa universidad. Patawid na ako noon sa isang pedestrian lane sa unahan ng mga taong paparating patawid kontra sa amin. May napansin akong bulto ng taong kakaiba sa lahat. Naisip ko na lang na ito na naman. Unang araw pa lang, unang multong makikita ko. Kaswal lang akong naglakad, gaya ng dati, patay mali siya, tuloy-tuloy lang. Bago ko pa binawi ang aking paningin sa kabilang banda, nahagip ko pa ang kabuuan nito. Natigilan ako. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko na tumingin ulit. Ngunit hindi ako nagtagumpay. Napako pa talaga ang tingin ko sa kanya. Ang gwapo niya. Para siyang karakter sa isang Korean nobela. Halata namang moto ito. Ngunit hindi nakakatakot. Nakakaloka na love at first sight ako sa isang multo. At dahil sa kapalpakang ginawa ko, nahuli niya akong nakatingin. Ang unang malungkot na ekspresyon niya ay napalitan ng pagkagulat. Tinitigan niya ako. Binawi ko kaagad ang aking tingin at tuloy-tuloy lang na nalagpasan ko siya. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makalampas na ako. Pagkapasok ko sa gate ng school, pasimple akong bumaling ng tingin sa paligid. Wala na siya. Muntika na naman ako doon. Kahit kasi gwapo ang multong yun, baka naman mapanakit. O di kaya, baka naka-filter lang, mas kampa ko, mabuti na ang sigurado. Pero magmula noong araw na iyon, hindi na ako mapakali. May nararamdaman akong presensya sa paligid, ngunit wala naman akong nakikita. Hindi tuloy ako kampanting maligo na nakahubad o magbihis kagaya noon. Para kasing may mga matang nakatingin sa akin saan man ako magpunta. Alam ko na may hindi tamang nangyayari. Nagsimula lang ito noong nakita ko ang lalaking gwapong multong yun. Umabot na ng 1 linggo na ganoon ang nararamdaman ko. Nai-stress na ako, hindi ako makapag-focus sa pag-aaral hanggang sa hindi na ako nakapagtimpi pa noong isang araw na hindi ako nakasagot sa oral recitation namin. Napahiya ako. Pagka-uwi ko, pumasok ako sa aking kwarto. Binato ang aking bag sa aking single-sized bed. Habang nakatayo, pinakiramdaman ko ang paligid. Ito na naman ang presensyang nagpapagulo sa isip ko at distraksyon sa pag-aaral ko. Ano po? Perwisyo ka multo ka ah. Ako pa, hindi mo titigilan? Ha? Sige nga, magpakita kung visit ka. Nagngingit-ngit na ako sa galit habang nagsasalitang mag-isa. Hininaan ko lang ang aking boses.
dahil nakakahiya sa ibang boardmates ko. Mapagkamalan pa akong nababaliw. Mahirap na. Ilang segundo lang ang nakalipas, biglang nagtayuan ang balahibo ko sa batok. Tumingin ako sa likod ko ng dahan-dahan. Nagpakita na rin sa wakas ang stalker kong multo. Walang iba kundi ang gwapong multo na nagpatibok ng puso ko. Seryoso ito, pero hindi ko malaman kung bakit parang walang ekspresyon ang mukha niya. Marami na akong nai-encounter na multo. Galit, malungkot, umiiyak, nananakot, nanggugulat, at manyakis. Pero ito, naiiba ito. Ramdam ko na hindi ito nananakit. Kaya ko namang ipagtabuyan ito ng tuluyan kagaya na lang noong multong manyakis noon. Pero may kung anong misteryong nakatago sa likod ng malamig na tingin nito. Kung kaya, alam kong gusto mong tulungan kita. Sige, pero sa isang kondisyon. Bawal na bawal kang pumasok dito sa loob ng kwarto ko at sa banyo ko dito sa boarding house, maging saan mang kwarto na tinutulugan ko at sa kung saan mang banyo o CR na papasukin ko. Respeto naman, kahit multo ka na. Huwag mong kalimutang maging gentleman at hindi mo ako maluloko dahil kahit hindi kita nakikita, nararamdaman kita. Kung lumabag ka kahit isa man lang sa mga batas ko, gagawan kita ng ritual ng pagpapaalis. Hinihintay kong sagot mo ngayon na. Tumango ito at unti-unting naglaho. Napangiti na lang ako. Hindi gaya ng iba, ang dali lang naman palang kausap ng multong ito. Kinabukasan, saktong Sabado, sisimulan ko na ang pag-iimbestiga. Baka kasi isipin nyo na pwede lang tanungin direkta ang multo para malaman ang nangyari sa kanya. Hindi po ganun kasimple yun. Sa paliwanag ng lola ko, kapag ang tao ay namatay sa matinding takot, galit o pagtataksil, ang isip nila ay nabablock ng alaala. Kaya nga, paulit-ulit na nagpapakita, humihingi ng tulong, ang iba tinatawag itong unfinished business ng mga multo. Hanggat hindi na ilalantad ang katotohanan, hindi ito makakaalis sa mundo natin. Iba naman yung mga nakakatakot na multo, naghihigante, paulit-ulit na ginagawa kahit wala na ang taong paghihigantihan nila. Nagsisimula akong mag-imbestiga sa lugar na pinapakitaan niya, ang pedestrian. At dahil naka-uniforme ito, malamang estudyante ito. Una kong tinungo ay ang main entrance. Kinaibigan ko at kinausap ang mga lady guard doon. Dalawa sila. Nagdala pa ako ng muffins noon. Pampabribe ba? O diba, napagastos pa ako. Tapos ang siste, base sa idinidescribe ko, hindi nila kilala ang estudyanteng iyon dahil mag-iisang taon pa lang sila sa trabaho. Bago ako umalis, naitanong ko pa at na-describe ang uniforming gamit ng multo. Ang advice ng lady guard, try ko daw pumunta sa library sa mga lumang yearbook para makasigurong dito nag-aaral ang hinahanap ko. Tumingin ako sa relos ko, may oras pa. Lumakad na ako papuntang library. Malayo pa ako, kita ko na siya. Naroon sa bungad ng malaking pinto ng library, naghihintay. Sa pagkakataong ito, may emosyon ng nababanaag ko sa mukha niya. Ang mga mata niya ay makikitaan mo ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang akong pumasok sa loob, diretso sa school librarian namin. Tinatanong kung saan ko makikita ang mga lumang yearbook. Natunton ko naman ito. Nauna pa nga ang multo doon, tila naghihintay sa akin. Wala na akong sinayang na oras, binuklat ko isa-isa ang mga yearbook. Kahit multo, nakakailang pa rin na may nanonood sa'yo habang may ginagawa ka.
Mabuti na lang talaga ang gwapo ng multong ito. Isipin niyo na lang kung yung multong manyakis noon ang nandito. Ang isipin pa lang. Hindi ko na matake. Nasa ganoon akong pag-iisip at napatingin ako sa multo. Nakatingin din ito at napangiti. Nakaka-distract naman talaga ang kagwapuhan nito. Sayang dahil multo na lang ito. Ngunit napaisip na rin ako, kung nabubuhay pa ito, swerte ko na lang kung tapunan ako ng tingin nito. Sinusundan lang naman ako nito ngayon dahil may kailangan ito sa akin. Ay, napabuntong hininga na lang ako at nagpatuloy na sa ginagawa. Hanggang sa napansin ko ang kaparehang uniforming suot ng multo. Batch 1998. Kaya pala naiiba ang uniforme niya, lalo na ang logo. Dali-dali kong hinanap ang larawan nito at sa wakas nakita ko na. Prince Inigo Lim. Ang gwapo pala niyang talaga. Mas lalo akong naintriga kung ano ang talagang ikinasawi niya. Dinala ko ito at ipina-photocopy. Habang naghihintay, iniisip ko kung anong susunod kong gagawin. Kailangan kong mahanap ang mga taong pwedeng makaalam sa mga nangyayari noon. Tumingin ako sa malaking orasan sa library. 11:00 na, kaya pala kumakalam na ang sikmura ko. Tama na ito para sa araw na ito. Kailangan kong magpahinga na. Baka mapabayaan ko na naman ang pag-aaral ko. Mapahiya na naman ako sa klase dahil hindi nakasagot sa oral recitation. Palabas na ako ng library nang humarang ang multong si Prince sa daanan ko. Nakakunot noo kong tiningnan ito. Aba, ibig pa nitong ipahiwatig na itutuloy kong pag-iimbestiga? Walang pahinga? Walang kain-kain? Akma ko na sanang pagsalitaan ito nang maalalang may mga tao sa paligid. So kaswal ko siyang binangga. Tumagos naman ako at tuloy-tuloy na naglakad palabas ng gate exit. Nakauwi ako ng boarding house matapos mananghalian. Pagod na pagod. Hindi pala biro ang magpulis-pulisan. Natawa na lang ako sa naisip at umidlip saglit. Gabi na nang magising ako. Lumabas ako para kumain. May kainang malapit lang sa school. Doon ako naghapunan. Habang umiinom ng isang boteng soft drinks, napansin kong ang ate na may-ari ng kainan nasa sulok na lamesa at nagtatalop, naghihimay ng sibuyas at ahos. Inaayos niya at inilalagay sa may garapon. Naisipan kong pagkakataon ko na itong magtanong dahil may edad na ang ate, baka may alam siya kay Prince. Napansin naman niya agad ako habang nahihiyang lumakad papalapit sa kanya. Nakangiti naman itong nagtanong kung ano ang kailangan ko. Pagkakita ko na mabait naman pala ang ginang, hindi na ako nagdalawang isip na umupo sa tabi nito at humingi ng permiso para magtanong. Hinayaan naman niya ako magpatuloy. Ipinakita ko sa kanya ang na-photocopy ko ng larawan ni Prince. Ate, kilala niyo po ba ang estudyanteng ito? Alam niyo po ba kung anong nangyari sa kanya? Tumingin ito sa larawan pagkatapos tumingin pabalik sa akin. May nakita akong lungkot sa mga mata nito habang ibinalik ang tingin sa larawan ni Prince. Oo, kilalang kilala ko si Prince. At nagsimula na itong magkwento. Napakabait na bata daw itong si Prince. Galing sa mayamang pamilya. Ngunit hindi mo kakikitaan ng yabang. Sa katunayan nga, kaklase ito ng anak niyang si Miko. Nakapag-aral ang anak niyang si Miko sa parehong universidad dahil scholar ito. Bata pa lang,
Matalino na talaga ang anak niya kung kaya sa awa ng Diyos nakapag-aral sa universidad. Ngunit hindi ito nakaligtas mabuli dahil nga mahirap lang sila. Paulit-ulit ang suot na damit at ng sapatos na ilang ulit nang nilagyan ng pandikit. Napansin ito ni Prince at minsan naipagtanggol ito sa mga nambubuli sa kanya at doon nagsimula ang pagkakaibigan nilang dalawa. Para na silang magkapatid kahit noong panahong medyo maliit pa ang kainan ni Aling Adela. Doon palagi si Prince kumakain ng tanghalian. Madalas man libre ng mga estudyanteng kumakain din doon. Alam ni Aling Adela na paraan lamang yun ni Prince para makabenta sila at mahikayat ang iba pang estudyante na kumain sa kanilang kainan. Minsan napansin niyang seryoso na nag-usap ang dalawa nang biglang napahawak ito sa bandang dibdib nito habang tila namumutla. Nataranta nga daw sila noon at isinuhestyon ni Aling Adela na dadalhin ito sa hospital, ngunit mariin itong tumanggi. Sabay sabing napagod lang ito sa sobrang init dahil nga may event sa school. Dumaan ang mga araw, linggo, buwan at taon hanggang sa nabalitaan na lang niyang natagpuan ito sa CR ng eskwelahan. Wala ng buhay. Nagkagulo noon ang buong campus. Napabalita pa nga iyon sa mga radyo at telebisyon. Marami ang nalulungkot, marami ang nanghinayang, pero ang mas nasasaktan sa lahat ay ang kanyang pamilya. Sinisisi nila ang sarili dahil hindi naalagaan ng mabuti ang anak. Huli na nang malamang may iniinda na pala itong sakit sa puso. Inilihim pala ito ni Prince dahil ayaw nang maabala ang mga magulang niya sa kanilang negosyo. Sabi pa ng anak nila, matagal na niyang inaalala ang kaibigan sa dinaramdam nito. Dahil ang totoo, masakitin ito. Pinipilit lang maging normal. Doon napag-alaman ang sakit nito nung sumali ito ng volleyball dahil foundation day noon ng universidad. Set 1 pa lang, substitution na kagad. Lumakad pa silang dalawa ni Miko hanggang parking area, samantalang dali-dali namang tumawag si Miko sa landline sa mga magulang ni Prince. Isinugod ito sa ospital at doon nalaman ang kondisyon nito sa puso. Nalampasan naman niya sa pagkakataong iyon ang sakit at may tinitake na ng gamot. Basta't wag lang siyang magpapakapagod, pwede na rin naman siyang pumasok sa eskwela ayon na rin sa hiling nito. Graduation day, hindi dapat siya naroon noong mga panahong yon. Ngunit nagpumilit siya dahil nga nakakapagod ang seremonya, baka ano pang mangyari sa kanya. Ngunit tumakas siya. Hindi alam ng mga magulang na umattend ito. Ang akala nasa kwarto lang nagpapahinga. Hindi pa nangalahati ng seremonya, umalis ito papuntang CR. Yun na ang huling kita ni Miko sa kanya na buhay ito. Dahil alphabetical order, medyo malayo sila sa upuan. Lumingon pa daw ito sa kanya at kumiti at sumenyas ito na aalis muna papuntang CR. Nagtaka na lang silang lahat nang tinawag na ang pangalan niya, ngunit walang Prince ang umakyat ng stage. Natapos na lang ang seremonya, hindi na talaga nila nakita pa ito. Kinabahan na siya, lalo pa noong nakita niyang naroon lang sa parking area ang sasakyan nito. Doon na nagpanik si Miko at bumalik sa theater. Tuloy-tuloy sa CR ng mga lalaki. Tinatawag ang pangalan nito. Binuksan ang mga cubicle. May isa doon na nakalak. Grabe na ang kaba niya nang walang sumasagot sa loob sa pagtawag at katok niya dito.
Sumilip siya at doon niya nakita si Prince. Napakasaklap ng nangyari kay Prince. Sinisi pa ni Miko ang sarili na sana'y sinundan niya ito noong sumenyas itong papuntang CR. Saad pa nito na hindi niya lubos maisip ang paghihirap at sakit na pinagdaanan nito habang nagkakasiyahan ang lahat sa labas. Siya naman ay nag-aagaw buhay mag-isa. Magmula nga daw noon, ni minsan hindi nagmawi pa si Miko sa lugar kung saan may alaala siya sa matalik niyang kaibigang si Prince. Sinisi niya talaga ang sarili sa nangyari kay Prince. Magpasa hanggang ngayon. Bumaling ang tingin ko sa may gilid ni Aling Adela. Naroon ang moto ni Prince. Malungkot akong tinitigan. May pagsusumamo sa mga titig nito. So, yun pala ang dahilan. Walang foul play ng pagkamatay nito. Sadyang namatay ito dahil sa kanyang karamdaman. At hindi ito matahimik dahil ayaw nitong isipin ni Miko na may kasalanan ito sa pagkamatay niya dahil hindi niya ito natulungan noon. Tunay nga talaga silang magkaibigan. Maging sa kabilang buhay, inalala pa rin ito ang kalagayan ni Miko. Kahanga-hanga ang ganitong kaibigan. Noon din, ipinangako ko sa aking sarili na tutulungan ko siya para tuluyan ng manahimik ang kanyang kaluluwa. Inalam ko ang address at contact info ni Miko sa nanay niya. Pagka-uwi sa boarding house, tinawagan ko kaagad ito. Noong una, hindi niya agad ako pinaniwalaan. Pero kalaunan, kahit may pagdududa ito, sumang-ayon itong magkita kami. Sa isang coffee shop kami nagkita. Isang dekada na ang nakalipas ngunit matikas pa rin ito at mas lalo ngang gumwapo kesa sa noon base sa litratong nakita ko sa kanya. Hindi na ako nagsinungaling. Sinabi ko na lahat mula nang simula kami magkita sa moto at kung anong tangan kong kakayahan. Mabuti na lang, medyo open-minded itong si Miko at siguro nararamdaman nito ang katapatan ng aking sinasabi. Hinayaan niya akong mapakinggan ang aking iba pang sasabihin. Kuya Miko, wag mong parusahan ang sarili mo sa pag-aakalang nagkulang ka bilang kaibigan. Naging masaya ang buhay niya at naranasan niyang maging normal kahit may iniinda siyang sakit dahil sa'yo. Naging malaya siya, nakatagpo siya ng isang matapat na kaibigan. Nakita ko na nasa likod lang si Prince at ang ekspresyon ng mukha ay tila tingin ng pangungilila sa kaibigan niya. Nagpatuloy na ako sa pagsasalita. Kuya, alam niya na sinisisi mo ang sarili mo sa nangyari sa kanya. Kaya't hindi rin siya matahimik magpasa hanggang ngayon. Pareho po kayong nagdurusa. Palayain niyo na po ang mga sarili niyo at hayaang tanggapin ang nangyari kahit masakit man. Mahal ka po ng matalik mong kaibigan. Sa katunayan, nasa tabi mo lang siya at nasasaktan din sa ginagawa mo sa sarili mo. Pagkatapos sa coffee shop, tumuloy na kami ng sementeryo kung saan nailagak ang mga labi ni Prince. Doon, ipinuhos ni Miko ang matagal na niyang kinikimkim sa dibdib. Lumuhod ito't humagulgol ng iyak sa puntod ni Prince. Hindi na niya inalintana na kasama niya ako doon. Habang nakikita ko ang kaluluwa ni Prince sa tabi niya, umiti ito habang nakatunghay sa kaibigan. Iba na ang aura nito. May tila liwanag na sa kabuuan nito. Tama ako. Ito nga ang hinahanap nitong kasagutan. Ang tuluyang mamuhay, ang matalik na kaibigan na wala ng anumang hinanakit at dalahing konsensya
patungkol pa sa kanya. Habang nakatingin ako sa dalawa, hindi ko maiwasang mainggit. Ang ganitong klaseng pagkakaibigan ay minsanan lang dumating sa buhay ng isang tao at isang karangalan na natulungan ko ang katulad ni Prince at Miko. Ngayon ko lang napagtanto na ang tangan ko'y hindi sumpa, kundi isang biyaya. Tumingin si Prince sa akin. Ubod tamis ang ngiti nito. Ngiting na mamaalam at ngiti ng pagpapasalamat. Ngumiti ako pabalik. Dala ang bigat ng dibdib dahil sa konting panahong nakasama ko ito, may konting kirot ng pangungulila dito. Unti-unti na itong lumalabo sa paningin ko. Tapos na ang misyon nito at tuluyan na itong namahinga. Lumapit ako at hinawakan si Miko sa balikat. Tumingin naman ito sa akin na puno ng pagpapasalamat. Nakakalungkot man ang simula ng kwento nila, may masayang katapusan pa rin kahit sila'y nasa magkabilang mundo na. Wakas.